Una sa lahat, lalaking vendor sa Fishport sa Lucena, Quezon, nanugod ng kapwa vendor at biglang nanaksak gamit ang gunting. Hindi yan tinantanan ang babaeng biktimang nagtamo ng 13 tama. Habang pulis naman nag-aalmusal sa Campo Crame, sinugod at sinaksak din ng kanyang kabaro. Ang buong kwento sa mga krimeng yan, maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Kampo ni Henry Alcantara, wala raw binabawi sa kanyang sinumpang salaysay kaugnay ng flood control scandal. Kontratistang si Sara Diskaya at siyang pangakusado naghain naman ng not guilty plea sa flood control case sa Davao Occidental. DILG nagpasoklolo na sa Interpol para matunton at maaresto si Zaldico na pinaniniwalaang nasa Portugal. Corruption sa Bureau of Fire Protection. Mga biniling fire extinguishers overpriced. Sa kada fire truck daw, higit 1 milyon ang kickback. Palace Press Officer Claire Castro lumapit sa NBI para paimbestigahan ang isang Facebook page na may banta raw sa kanyang buhay. Low pressure area malapit sa Mindanao. Nagbabadyang tumbukin ng Mindanao sa kaakyat at magpapaulan hanggang sa Luzon. At ang mga lugar kung saan mag-world tour ang nagbabalik na BTS, iaanunsyo na. Kasama kaya ang Pilipinas? Walang haba sa pinagsasaksak ng gunting ang isang babae sa Lucena City, Quezon. Walang paki ang suspect kahit na marami nakita. Natigil ang panaksak ng umawat na ang grupo ng mga lalaki pero ang biktima 13 ang tama. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Lumapit ang lalaking ito sa babaeng nakaupo sa Dalahican Fishport Complex sa Lucena, Quezon. Dinuro-duro niya ang babae. Ilang saglit pa, bumunot ng gunting ang lalaki at nanaksak. Nagulantang ang mga nasa pantalan. Umalis ang ilan, habang ang iba nakatingin sa pananaksak at sumubok pang umawat. Pero ang lalaki, hindi tinantanan ang babaeng sinasaksak niya hanggang sa nakahiga na sa sahig ang biktima. Lumalaban at sumisipa sa lalaki na madali lang nakaiwas at muling inundayan ng saksak ang babae. Maya-maya, biglang nagdatingan ulit ang mga tao. Inawat nila ang suspect. Nakabangon ang biktima pero halatang matindi ang kanyang tama. 13 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo niya. Agad siyang dinala sa ospital. Arestado naman sa follow-up operation ang suspect na si alias J. Nakumpiska rin ang gunting na ginamit sa pananaksak. Lumalabas sa investigasyon na parehong tuyo vendor ang biktima at ang suspect. Sa panayam ng mga pulis sa biktima, away sa lupa ang pinagtalunan nila ng suspect. Pero iba naman ang pahayag ng suspect. According naman po dito sa ating suspect, ang sabi niya ay there are certain posts sa Facebook. But whatever may be the reason, hindi pa rin po pwedeng we will result into violence kung sa tingin niya siya ay naaapi. Sinampahan na si alias J ng reklamong frustrated murder. Patuloy naman nagpapagaling ang biktimang nasa ligtas ng kalagayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Isa pang insidente ng pananaksak sa loob mismo ng Campo Crame. Sinaksak ng isang pulis ang kanyang kabaro. Nag-aalmusal pa ang biktima, nagsugurin siya ng suspect. Ang tinitignang motibo alamin sa Frontline Report ni Brian Castillo. Nabulabog ang Anti-Organized Crime Unit ng PNP-CIDG sa Camp Crame. Pasado alas 7 ng umaga kanina, nang bigla na lang sugurin at saksakin ng isang pulis ang kapwa niya pulis. Ayon sa report, parehong nasa restrictive custody ang biktima at suspect. Ibig sabihin, nasa kampo lang sila habang iniimbestigahan ang umano'y pagkakasangkot nila sa anti-pogo operation. Sila nagpe-prepare for the preliminary investigation. At pumasok sila sa kitchen. So, kumakain sila dyan dahil dyan naman po sila naka-restrict. May nagbabantay naman po sa kanila dahil dadali nga po sila sa preliminary investigation. Yun nga po, nakakuha siya ng kutsilyo. Agad namang dinala sa PNP General Hospital ang sinaksak na pulis at naisailalim na rin sa operasyon. Base sa inisyal na pagsisiyasat, nakitaan umano ang nanaksak na pulis nang bigla ang pagbabago sa mga ikinikilos nito. Patuloy pa rin ang investigasyon. Titingnan doon, depende po sa mga ebidensya, mga testimonies ng mga ating mga witnesses kung saan papasok, no, anong stage ng
crimes against person papasok yun. Kabilang sa mga tinitingnang anggulo ang reklamong kanilang kinakaharap. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Tinanggi ng kampo ng dating Public Works District Engineer na si Henry Alcantara na binawi niya ang kanyang mga salaysay kaugnay sa flood control scandal. Sa gitna po ay gumugulong pa rin na niyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Itinanggi ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang kumalat na balita na binawi na niya ang kanyang naunang testimonya sa Senado kaugnay ng flood control scam. Sa isang pahayag, iginiit ng kampo ni Alcantara na hindi totoo at misleading ang kumakalat na balita kaugnay ng pagbaliktad niya. Hindi raw babawiin ni Alcantara ang sinumpaang salaysay lalo't mayroon na siyang Memorandum of Agreement sa DOJ bilang bahagi ng kanyang pagpasok sa Witness Protection Program. Nananatili umanong tapat at handang makipagtulungan sa DOJ si Alcantara para mapanagot ang mga sangkot sa kaso. Dagdag pa ng kampo ni Alcantara, dapat ipaubaya sa prosecutors ang pagsusuri sa kanyang mga pahayag at ng iba pang sangkot sa kaso, alinsunod sa batas at legal na proseso. Kanina, nagpunta si Alcantara sa DOJ kaugnay ng kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Bago nito, una nang iginiit ng DOJ na wala silang natatanggap na formal na request ng pagbawi sa sinumpaang salaysay mula kay Alcantara. Sa gitna niyan, binawi naman ng Professional Regulation Commission ang lisensya ni Alcantara bilang engineer. Maalala nyo, last year, kami ang nag-file sa PRC nung pagtatanggal ng mga lisensya. Niga Alcantara, niga Bryce, niga Mendoza, et al. So natutuwa tayo, nagpapasalamat tayo sa PRC na lumabas na yung desisyon. At hinihintay pa natin lumabas yung desisyon ng iba pang mga engineer na pinapatanggalan natin ng lisensya. Muli namang haharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19 ang tinaguriang BGC Boys na sina Alcantara kasama sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Malaking usapin ngayon kung bumaliktad nga ba ang mga dating Public Works Engineers sa si Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sila po yung mga tinaguriang BGC Boys, ang mga naunang tumestigo tungkol sa garapalang pagnakaw ng bilyon-bilyon na piso sa mga flood control projects sa Bulacan. Na chismis kasi na inatras nila ang kanilang mga inaming pangulimbat ng pera dahil hindi pa raw sila ginagawa ng status na state witness or formal na sinasailalim sa Witness Protection Program ng gobyerno. Balikan lang po natin muna kung ano itong pagsama sa WPP at ang pagiging isang state witness. Unang-una, magkaiba po ang pagsali sa Witness Protection Program at ang pagiging isang state witness. Isa po kasing common misconception na pareho yan. Hindi po yan one and the same. Ang WPP nasa ilalim ng DOJ, ang state witness naman desisyon lamang ng korte. Ang Witness Protection Program, isang programa na nagbibigay ng safety at security sa mga may importanteng impormasyon tungkol sa isang krimen. Siya at ang kanyang pamilya maaaring bigyan ng secure housing, pati relocation, livelihood at medical at death benefits ng DOJ. Para mapasama sa WPP, kailangan muna ng isang Memorandum of Agreement sa DOJ kung saan isasaad ang mga responsibilidad ng isang witness na magbigay ng impormasyon maging sa mga investigador o sa mismong korte. At kung kinakailangan, maaari siyang gawing isang state witness, pero iyan po ay eksklusibong desisyon lamang ng isang korte. So sa madaling salita, ang isang nasa Witness Protection Program maaring maging state witness kung kinakailangan, pero hindi po yan otomatiko. Bakit? Dahil nga desisyon lamang yan ng isang korte. Ang ibig sabihin din yan, ang paggawad po ng immunity ay desisyon lamang din ng isang korte at hindi po ng Witness Protection Program. At gaya nga ng sabi natin, ang pagiging state witness ay ibang level na. Sa rekomendasyon ng prosecution, ang isang testigo ay maaring bigyan ng korte ng immunity from prosecution kapalit ng kanyang testimonya. Pero meron po mga requisitos dyan. Sa ilalim po ng Rules on Criminal Procedure, kailangan ang state witness ay hindi ang most guilty. Hindi naman po kailangan na siya ang least guilty dahil baka ang least guilty ay wala namang maitutulong sa kaso. Kailangan lamang hindi siya most guilty.
Nilinaw po yan ng Korte Suprema sa People versus Osimar noong taong 1992. What the law prohibits according sa Korte ay mapakawalan ang most guilty habang nakulong naman ang mga mas maliit ang sala. Maliban po dyan, kailangan din ng absolutely necessary ang sasabihin ng testigo para maipanalo ang kaso at wala ng ebidensyang iba na tatayo. Sa madaling sabi, magkaiba po ang Witness Protection Program at ang pagiging state witness, bagamat maaari po silang mag-overlap sa isa't isa. Ang witness protection is simply protection for a person. Ang pagiging state witness is protection for a person from prosecution. Naghain naman ng not guilty plea si Sara Diskaya sa pagkakasangkot niya sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Pero tingin ng isang kongresista, nanloloko lang si Diskaya at iba pang akusado. Naasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Mag-aalas 10 ng umaga, dumating na naka-scarf at balot ang mukha ng kontratistang si Sara Diskaya sa kanyang arraignment sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Dumalo rin dyan ang siyam niyang kapwa-akusado. Kabilang na ang presidente ng St. Timothy Construction na si Maria Rimando at 8 DPWH engineer. Pare-parehong not guilty ang plea ng mga akusado sa kasong graft at malversation kaugnay ng 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Noong una nga, guilty ang sinabi ni Assistant District Engineer na si Michael Awa, pero agad niya itong binawi at sinabing nagkamali lang. My clients are obviously they're under a great deal of emotional burden. However, they remain to be hopeful that everything will work out for them. Ibinasura naman ni Lapu-Lapu City RTC Branch 27 Judge Nelson Leco ang motion to quash ng mga akusado at ang hiling na ilipat ang paglilitis sa Davao Occidental. Pero inalmahan ito ng mga abogado ng mga akusado. I feel strongly about our position that the court in Lapu-Lapu City has no jurisdiction. Although we proceeded with the arraignment, but without prejudice to our right to pursue the issue of lack of jurisdiction. We'll file a motion for reconsideration or petition for certiorari. So we will be moving forward without abandoning our remedies. We prepared for it. We are looking at several contingencies. Pero sagot ng korte sa kanila, hindi raw makakaapekto sa merito ng kaso kahit saan pa ito dinggin. Isa sa mga ibinigay nilang halimbawa ang Maguindanao Massacre case na inilipat sa Manila. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam sa media sa Diskaya at iba pang akusado. Patuloy silang mananatili sa Lapu-Lapu City Jail. Samantala, tinuligsa naman ni Akbayan Representative Percy Sindanya ang not guilty plea ni Sara Diskaya. Sa isang pahayag iginiit ang kongresista na nagturo na noon ng kasabwat si Diskaya sa Senate Blue Ribbon hearing. Umamin na rin daw na may mga anomalya pero bakit anya not guilty ang plea ng kontratista? Niloloko na lang daw nila tayo. Nakaschedule sa February 3 ang pre-trial ng kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Nakikipag-ugnayan na sa Interpol ang Pilipinas para maaresto at mapauwi ng bansa ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ipinag-utos raw ng Pangulo na gawin ang lahat para mapabalik ng bansa si Ko. Kabilang dyan ang pag-apply ng extradition treaty sa bansang Portugal kung saan siya paniniwalaang nagtatago. Sa ngayon kasi ay walang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal. Sa pamamagitan sa nito ay pwedeng iparesto ng Portuguese government si Ko at isuko siya sa Pilipinas. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old. Mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Parehong nanindigan ang Independent Commission for Infrastructure or ICI at ang Palasyo na tuloy pa rin sa trabaho ang nasabing fact-finding body. Sa kabila po yan ang pagkalagas ng dalawa nitong komisyoner. Nasa frontline ng balitang yan, Gerald de la Peña. Isang commissioner na lang ang naiwan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ay si former Associate Justice Andres Reyes. Pero ang trabaho niya, mabigat at imposible kung mag-isa lang. ICI ang nag-iimbestiga sa mga korupsyon sa mga infrastructure project, gaya ng sa flood control scandal. Ang tanong,
Ano na bang mangyayari ngayon sa ICI matapos mag-resign ni Rogelio Singson at Rosana Fajardo bilang commissioners? Ayon sa special advisor ng komisyon na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin, hindi pwedeng tumigil ang trabaho. We just have to wait kung ano yung magiging fate ng ICI. We just continue to do our thing. Gawin lang namin yung trabaho namin. So that pagdating ng bagong commissioners, kung may darating, at least naka-ready na for filing yung mga referral na i-akyat. Sa ngayon, may mga tumutulong na ahensya sa ICI para gumulong ang investigasyon. Nag-meeting na nga ang Asset Recovery Technical Working Group sa pangunguna ni DICT Undersecretary Aboy Paraiso. Pinag-usapan nila kung paanong babawiin ang mga kinurakot sa infrastructure projects. We discuss yung role ng mga bawat agency na tumutulong sa ICI, and we advise everybody to just continue working hand in hand so that at least we could deliver kung ano man yung mga output na mai-deliver natin as expected by our people. Bukod sa mga ahensya ng gobyerno, katuwang din daw ng ICI ang taong bayan. Katunayan, ang mga nakumpiskang luxury cars si dating Congressman Zaldico ay sa tulong ng isang concerned citizen na kusang lumapit sa ICI. 12 sasakyan ang nandito ngayon sa bakuran ng ICI. Nakakuha naman ng tipang komisyon mula mismo sa abogado ni dating Congressman Zaldico, kung saan sinabi nito sa isang interview na may mahigit 20 pang sasakyan ang kanyang kliyente. Balak na rin itong imbestigahan ng ICI. Natanong din ng Malacanang tungkol sa posibilidad na buwagin ng ICI. Ito ang sagot. Wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi pagpatuloy pa rin ang kanilang mandato, ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga, at maging fact-finding committee pa rin po sila. So kung sila po ay susulat sa Pangulo, hintayin po natin ang kanilang panawagan sa Pangulo para po masagot naman ito ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nanunot din daw ang sistema ng korupsyon sa Bureau of Fire Protection. Milyon-milyong piso raw na ibubulsa sa mga binibiling fire extinguisher at fire truck. Ultimo, ang mga nag-a-apply sa ahensya nagbabayad daw ng ₱250,000. Nasa Frontline ang balitang yan si Ian Suyu. Nababalot ngayon ng usok ng korupsyon ang Bureau of Fire Protection. Sa pagsisiwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla, mayroon daw malalim at matagal ng sunog ng irregularidad sa loob ng ahensya. Matindi ang pangungurakot mula sa mga fire inspector hanggang sa procurement ng mga fire truck na umaabot daw ng 15 bilyong piso taon-taon. Isa sa pinakamainit na issue ng BFP ang umano'y under-the-table deal sa isang real estate project sa may EDSA malapit sa Araneta Complex sa Quezon City. Mitya ng kontrobersya ang pamimilit ng isang fire inspector sa isang developer na bumili ng fire extinguishers na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Walang bidding, walang transparency, at ang matindi pa, Ang lumalabas na ang supplier at ang inspector ay magkamag-anak. Naiipit daw sa garapalang sistemang yan ng mga developer dahil kung hindi sila susunod, hindi sila bibigyan ng Certificate of Fire Compliance at Occupancy Permit. Kung hindi magpapakain sa sistema, walang kakainin sa mesa ang mga pamilya ng mga developer. Tiba-tiba raw ang nakukurakot sa overpriced na supply. Overpriced po ba siya? Bakit po siya po? Hindi masyado, mga 200% lang. Hindi lang yan, iniimbestigahan din ng DILG ang umano'y dayaan sa procurement ng fire trucks sa loob ng 2 dekada. Ayon kay Remulla, sinadyang gawing very restrictive ang bidding requirements para iilang suppliers lang ang makapasok. Posibleng may kasabwat din daw na Bids and Awards Committee. Ang resulta, Noong 2010, kailangan meron kayong 10 years experience of supplying the Philippines. Noong 2020, nung gumawa sila ng bagong sa TOR nila, kinuha naman lang 20 years. So in effect, yung suppliers ng 2010, sila mga pwede supply sa 2020. Ang naging very restrictive ang bidding conditions at naging overpriced ang lahat ng fire trucks. meron pa raw nag-alok ng 1.5 million pesos na kickback sa bawat fire truck. Bukod dyan, meron pang report na kailangan daw magbayad ng hanggang 500,000 pesos ang isang aplikante para lang makapasok sa BFP. Ang BFP naging very lucrative Para makapasok ka dyan, kasama ka na sa buong sistema, sa buong ecosystem ng corruption ng buong BFP. Kasama ka na dyan, basta pumasok ka.
Para maapula ang korupsyon, ilang opisyal ng BFP sa Metro Manila at Quezon City ang narelieve na at iniimbestigahan. Maglalagay rin daw ng 14,000 body cameras sa lahat ng fire inspector sa buong bansa para matapos na ang mga transaksyong ginagawa sa dilim. Ang mga inspeksyon na i-stream na direkta sa headquarters, real-time para wala raw lusot. Dagdag pa ni Secretary Remulla, isasampa ang mga reklamo sa ombudsman sa tamang panahon. Panahon na raw para apulahin ang apoy ng korupsyon sa loob ng Bureau of Fire Protection. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ilang kongresista ang may nakikitang batayan daw para gumulong ang sinasabing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Agad naman dumepensa ang ilang taga-mayorya at sinabing pampabagal lamang daw yan sa flood control probe. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Umugong ang planong paghahain ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang tatanungin, may nakikita silang batayan sa posibleng pagpapatalsik sa Pangulo. Kasama riyan ang aligasyon laban kay PBBM na tumanggap umano ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Nauna nang isiniwalat ni dating Congressman Zaldico na tumanggap umano ng 25 billion pesos si PBBM mula sa 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Inaaral natin yung mga grounds. Kailangan may managot dito sa flood control corruption na ito at malinaw na yung unprecedented na pandarambong ay nangyari sa presidency ni Ferdinand Marcos Jr. No? So, yung usapin ng pananagot ay ultimately aabot yan hanggang presidente. Ayon naman sa cousin-in-law mismo ni PBBM na sina Votas Congressman Toby Tiangco, kay Congressman Egay Erice lang niya narinig ang nilulutong impeachment laban sa Pangulo. Wala rin daw kumakausap sa kanya kaugnay nito. Ako, I am totally for accountability. No, kahit sino man yan. But the parameters and the standards for accountability, dapat pareho po maging presidente ba yan, maging vice-presidente. Tingin naman ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong, pampaingay lang ang umano'y nilulutong impeachment sa Pangulo. Layon lang daw nitong pabagalin ang ginagawang investigasyon sa flood control scandal. Nauna nang sinabi ng palasyo na handa si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya dahil wala naman daw siyang ninakaw at wala siyang Mary Grace Piatos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nang dahil sa maling akala na baril ng isang pulis ang kanyang mga kabaro sa General Trias, Cavite, napagkamala ng suspect na nang-hold up ang mga pulis sa nagsasagawa pala ng buy-bust. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagsasagawa ng inventaryo ang mga pulis na ito matapos mahuli ang target ng kanilang buy-bust operation sa General Trias, Cavite. Nakuha sa drug suspect na si alias Arce ang mga sachet ng droga na nagkakahalaga ng higit 45,000 pesos. Pero habang tinatapos ang inventaryo, isang lalaki ang biglang namaril sa mga pulis. 8 pulis na kasama sa buy-bust ang nakipagbarilan sa lalaki. Tinamaan ng bala sa likod si Police Corporal Ryan Bismaños na agad ding itinakbo sa ospital. Sinubukang gumanti ng mga operatiba pero nawala na ang gunman. Sa follow-up operation, natukoy ng mga pulis ang bahay ng gunman na 2 metro lang ang layo sa pinangyarihan ng buy-bust. Nang makaharap ang namaril na lalaki, napag-alamang isa rin pala siyang pulis. Kinilala siyang si Patrolman Harvey Mendoza, miyembro ng PNP Maritime Group. Humingi ito ng dispensa sa nangyaring pamamaril dahil sa mali raw niyang akala. Natanaw daw kasi niya mula sa kanyang bahay ang mga armadong lalaki na tila nagtatago sa dilim. Kaya lumabas daw siya at dala ang kanyang service firearm at namaril. Tumawag parang ng backup sa barangay si Mendoza dahil marami siyang nakasagupa. Bagay na kinumpirma ng tiyuhin ng pulis na barangay chairman din sa lugar. Kaya nga ho nagka-enkwentro yung napagkamalan ho na nang-hold up yung wala ho kasi silang timbre na nangyari. Nag-warning daw siya yung pagkakakwento sa amin at yun daw mga intel na bumunot na rin. Wala naman hong nasabi na ikwento na nagsalita na pulis sila. Noong bunot ho, na niya na. Sa kabila nito, giit ng General Trias City Police, mali ang padalos-dalos na aksyon ng kanilang kabaro.
It is very wrong po na paputukan po natin kahit sabing suspect o criminal iyan. It is very wrong po na basta na lang po natin putukan yan nang walang evidence of threat sa buhay po natin. Sa isang press conference naman kahapon, sinabi ng Cavite Police Provincial Office na amoy alak daw ang pulis. Sinubject po natin siya sa alcoholic test kasi during his arrest, na obviously po nangangamoy siya ng alak. Inaresto at sinampanan ng kasong frustrated murder si Patrolman Mendoza. Kinumpis ka rin ang kanyang service firearm. Mahaharap din siya sa kasong administratibo na maaaring mauwi sa pagkatanggal sa serbisyo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Nirelease na ang trailer para sa second season ng live-action series na One Piece. They are Baroque works. They're an organization of assassins. Joseph Fleur. Sa ikalawang yugto ng adventures ng Straw Hat Pirates, maglalayag sila sa Grand Line para harapin o hanapin ang world's greatest treasure. Makakaharap nila ang grupo ng mga assassin na kung tawagin ay Baroque Works. Pero may makakasama namang bagong crew ang Straw Hats. Yan ay si Tony Chopper. Set for streaming na ang One Piece Season 2 sa Netflix sa March 10. Ito ang isa pang aabangan natin dito naman sa TV5, ang tungkol sa matinding paghihiganti. Pasilip pa lang ang silhouette na yan, pero malalim ang pinapakita. Gaya na lang ng mga atrasong sisingilin mo kahit pa sa kabilang buhay. Very palaban ang atake, di ba? Kung ano yan, yan ang aabangan natin soon dito lang sa TV5. Bitin ba kayo? Marami pa akong pasabog mamaya. Susunod, Palace Press Officer Claire Castro sinumbong sa NBI ang banta raw sa kanyang buhay. State of calamity dinilagara na sa Cebu City dahil sa gumuhong landfill. Death toll, 13 na. At Bulkang Mayon, nagkaroon ng saglit na pagbulwak ng laba. Banta ng lahar, pinaghahandaan na rin. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinumbong sa NBI ni Palace Press Officer Claire Castro ang umunoy death threat sa kanya. Pero git ng Facebook page ng reklamo ni Castro, walang pagbabanta sa kanilang post. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. I am giving the authority na... Personal na sumadya sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Palace Press Officer Claire Castro para magpasaklolo. Ang kanyang isinumbong ang anyay mga banta mula sa Facebook page na luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Sa isang post noong January 2, nakasaad na nakakatuwa raw si Yusek Castro sa Anilay Chucky series nito. Nabanggit pa sa post na dapat daw maintindihan ni Castro na ilang parte lang ng kanyang katawan ang walang latay dahil sa pinaggagawa nito. Ayon kay Castro, lumabas ang post matapos ang kanyang mga Chucky remark noong Disyembre, kung saan binanggit niyang parang kahalintulad ng fictional character na Chucky si Vice President Sara Duterte. At the time, of course natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. Paglilinaw ni Castro, wala pang porbal na kaso kaugnay ng banta sa kanyang buhay. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. Sa ilalim sa authentication ng NBI ang nasabing Facebook post. Pero sa isang bagong post ngayong gabi, iginiit ng naturang Facebook page na alam daw ni Castro na walang pagbabanta sa kanilang post. May mensahe naman si Castro sa kanila. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso
sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Isinailalim na sa state of calamity ang Cebu City. Kasunod yan ng masalimuot na pagguho ng lupa sa isang landfill kung saan 13 na ang nasawi. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Ito ang kuha ng aktwal na paglabas ng mga empleyado mula sa isang pasilidad sa gumuhong landfill sa Binalio, Cebu City. Isang babae ang milagrong nakaligtas. Agad silang tinulungan ng mga residente. Sumunod sa kanya ang isang lalaki. Pumasok daw siya sa guho para hanapin ang asawa, pero hindi pa rin ito nahahanap. Isa rin sa mga survivors si Fritz Valiente. Kakalabas lang niya ng ospital matapos madagana ng bakal. Nagtamo siya ng mga sugat at hirap pang makalakad. Ako raging mga kongit dito, mga tingog raging nila. Naririnig ko sila, mga boses nila, sumisigaw ng tulong, tulong. Iligtas daw sila. Malaki ang pasalamat ko sa Diyos at binigyan pa niya ako ng chance. Si Jovelyn Cabag naman nangangamba dahil hindi pa rin nakikita kanyang asawa at kapatid na lalaki. Pero lang gyapon ko, naglaom lang gyapon. Umaasa pa rin ako na buhay pa rin sila. Pero kung iisipin ko, ilang araw na nakalipas, walang tubig, walang pagkain, walang hangin. Ang sakit-sakit sa dibdib. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng pamunuan ng Primeway Solutions pero tumanggi muna silang humarap. Pero nangako silang tutulungan ang mga pamilya ng mga biktima. Gayunman, ipinag-utos na ng DENR ang pagpapatupad ng cease and desist order o pagpapatigil ng operasyon ng kumpanya. Umakyat naman nasa 13 ang nasawi dahil sa landslide. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lungsod. 30 million pesos ang inilaan para sa Quick Response Fund ng LGU. Idiniklara rin ang January 16 bilang Day of Mourning para sa mga nasawi sa trahedya. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Nagkaroon ng pagbulwak ng lava sa Bulkang Mayon ngayong araw at sa gitna ng aktibidad na ito, pinaghahanda na sa Banta ng Lahar ang nasa extended danger zone ng nasabing bulkan. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. May biglang lumiwanag sa bunganga ng Mayon pasado 1:00 kaninang madaling araw. Nasilayan yan sa kuha ng mga kamera ng FIVOX mula sa Mayon Volcano Observatory sa Legazpi. Sa isa pang kuha, mas malinaw na nakuhanan ang saktong pagsirit ng mga tunaw o napakainit na bato na umabot ng 100 metro ang taas o katumbas ng higit kumulang 30 palapag na gusali. Ayon sa FIVOX, lava fountaining ang tawag dyan na tumagal ng kalahating minuto. Sa kabila nito, walang dapat ipangamba ayon sa mga eksperto. Well, in a way, expected yun sa pag-aalburuto ng Mayon Volcano. Hindi pa naman alarming dahil short-lived lamang, napakasandali lang. Hindi na nasundan ang lava fountain pero patuloy ang pagbuga ng lava dome at lava flow dahil yan sa unti-unting pag-angat ng magma sa loob ng bulkan. Pero kailan ba masasabi na mas tumitindi na ang ipinapakitang lava fountain ng Mayon? Well, kapag sustain na talaga. As in, mayroon ng mga tumatagal na ng mga ilang minuto at yung paulit-ulit. Ayon sa Albay Provincial Government, nailikas na ang lahat ng nakatira sa 6-kilometer radius permanent danger zone. May higit 4,000 bakwit sa Albay na pansamantalang nakatira sa mga evacuation center. Pero sa kabila ng pag-aalburuto ng bulkan, tuloy ang buhay ng mga hindi sakop ng mandatory evacuation. Gaya sa Barangay San Jose sa bayan ng Malilipot na nagdaraos ng kanilang kapistahan. Sa kabila nito, pinaghahanda pa rin ng mga opisyal ang mga nakatira sa 7 to 10 kilometer extended danger zone dahil naman sa Banta ng Lahar. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, nakaalerto ang lalawigan sa ulan na posibleng epekto ng low pressure area na namonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Actually, ang pag-LPA or ulan, talagang heavy rains, iba ang treatment natin yan. May mga tinatawag tayo na saan pwede na dapat mag-local evacuation or citywide or provincial-wide evacuation. Kahit walang Mayon,
Itong mga Legazpi, marami nag-evacuate kasi nga the danger of lahar. Kabilang sa mga lugar na high risk sa lahar ay ang Kamalig, Daraga, Ginobatan, Legazpi City, Ligao City, Malilipot, Santo Domingo at Tabaco City. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Walang kupa si Papa P. Piolo Pascual. Flinex lang naman niya ang kanyang sexiness at the age of 49. As a living statue ang atake ng bagong ad ng aktor para sa isang clothing line na para bang bagets na bagets ang Papa P nyo sa kanyang super fit body. Dapat abangan kung irarampa ni Papa P ang kanyang fit body sa fashion shows. Susunod, mga maingisdang Pinoy muling hinarang at binuntutan ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc. LPA malapit sa Mindanao, nagbabadyang tumbukin ang karga saka magpapaulan hanggang sa Luzon. At Pilipinas, kasama sa World Tour ng BTS. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tinulungan ng Philippine Coast Guard ang bangka ng mga Pilipinong maying isdang hinaras ng mga barko ng China. Mas kapansin-pansin na raw ang koordinasyon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese military sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Dinig na dinig ang sirena mula sa barko ng China Coast Guard sa karagatang malapit sa Bajo de Masinloc. Kami naghanap buhay lang. Bakit ganoon? Ayon sa Philippine Coast Guard, hinarang at binuntutan ng barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard ang barko ng mga mangingisdang Pilipino sa Masinloc. Pupunta sana ang Pinoy fishing boat na FFB Prince LJ sa kanilang fishing area nang mangyari ang panibagong pangaharas ng Beijing. Ayon sa PCG, hanggang 30 metro ang inilapit ng mga barko ng China sa ating fishing vessel. Agad nag-deploy ng vessel ang PCG para saklolohan ang hinaharas na bangka. Ako naman talaga huli ilang hindi man akong tatakot. Diretso lang, basta tuloy-tuloy lang. Maya-maya yun, ikutan kami, nagalit. Talaga tinataboy kami, dinidikdik pala yun. Pinasakay sa PCG vessel ang kapitan ng bangka at isinailalim sa medical check-up. Matapos matiyak na maayos ang kanyang kondisyon at wala na ang tensyon, bumalik din ang kapitan sa kanyang mga kasamahan at ipinagpatuloy ang kanilang biyahe para mangisda. Ayon sa AFP, mas kapansin-pansin ngayon ang koordinasyon ng iba't ibang mga barko ng China sa West Philippine Sea. They used to operate by service, PLA Air Force, Army, and Navy. Today, they are now integrating the Navy, Air Force, Army to include the Coast Guard, the Maritime Militia. Their integration is a adaptation of their forces. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, maganda sa maulang panahon dulot na nagbabadyang bagyo. Ayon sa Pag-asa, may katamtamang tsansa na maging bagyong Ada sa susunod na magdamag ang low pressure area sa malayong timog silangan ng Mindanao. Sa forecast ng Metra Weather, kikilos ang potensyal na bagyo pa Hilagang Kanluran. Lalapit po yan sa Caraga, sa kaakyat sa Eastern Visayas at sa Bicol Region. Dahil po dyan, bukas ay posibleng lumakas pa ang ulan sa Caraga area. Mas maulan na rin pagsapit po ng Huwebes sa Eastern Visayas. Sa Biyernes, damay na rin sa malakas na ulan ang Bicol Region at ilang bahagi ng Central Visayas. Sa weekend naman, posibleng mas maulan na sa Silang Luzon dahil sa potensyal na bagyo. Para naman bukas, magpapaulan pa ang amihan sa Hilagang Luzon. Posible rin ang thunderstorm sa hapon o gabi dito po sa Metro Manila. Abangan kakaibang trip para mapa-oo ang minamahal, ang nakakalulang wedding proposal sa isang hanging bridge. At Pilipinas, pasok sa World Tour ng BTS. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagsalita na ang K-pop star na si Daniel kasunod ng pagtanggal sa kanya sa grupong New Jeans. Sa kanyang video statement, ipinaglaban niya raw talaga until the end na maging bahagi ng grupo at makasama ang members. Sabi pa ni Daniel, this is not the end. Simula pa lang daw ito. Nangako rin siyang magbibigay siya ng updates very soon. Last December lang nang i-terminate ng Adore ang kontrata nila kay Daniel. Nagain din sila ng damage lawsuit laban kay Daniel at isa niyang family member dahil sa pagkakasangkot umano sa legal dispute ng New Jeans at Adore. Eto na ang hinihintay nyo, ARMYs! Confirmed na babalik dito sa Pilipinas ang BTS para sa muli nilang World Tour. Sa post ng Big Hit Music ngayong gabi, sa March 13 at 14, 2027, nakatakda ang kanilang Manila concert. To be announced pa ang ibang detalye gaya ng venue. Bukod sa Manila, magko-concert din sila around the world gaya sa Mexico City, Las Vegas, Paris, Thailand, Taiwan, Hong Kong at marami pang iba. Madadagdagan pa yan next year. 2017 pa nang huling nag-concert sa Pilipinas ang Bangtan Boys. Bukod sa tour, nakatakda rin maglabas ng comeback and fifth album ang BTS sa March 20 this year. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, unique at makapigil hininga ang wedding proposal na kwento natin ngayong gabi. As in to the highest level ang kanilang pagmamahalan. Love! Will you marry me? Kiss mo. Tanggalin mo yung masusot ko. Baka malaglag! Tanggalin mo. Yan ang nakakalulang proposal sa hanging bridge sa Sapa, Vietnam. Higit 7,000 feet ang taas po niyan. Ang kwento ng uploader, 5 taon na silang magkarelasyon ng kanyang girlfriend. Naghanap siya ng kakaibang paraan sa proposal at saktong nakita niya ang hanging bridge. Nangangatog man ang binti, malakas na yes ang sagot ng kanyang girlfriend. Ang mga bundok ang patunay ng kanilang extreme love sa isa't isa. Kanya-kanyang trip, ika nga. Short kwento lang. Ikaw mas maganda yung kwento mo kung paano ka nag-propose kay Ma'am Esther, di ba? Kwento. Oh. Paano? Saan? Panalo yan si Sir, kaganyan-ganyan lang Saan, sir? Hindi pa kami nagde-date. Totoo, makinig ka, hindi pa sila nagde-date. Tapos, hindi pa sila nagde-date. Hi, Tapos, Ma'am Esther. Nasa Sagada kami, ang ganda ng simbahan, so nagaya akong pakasal. And gusto mo yun? She said yes right away? Siyempre hindi. Hindi nga sila nagde-date eh. May sapak lang talaga. So, ilang beses ka nag-propose kay Ma'am Mabuti Esther? na lang hindi siya umuo. Bakit, sir? Turns out, hindi pala Catholic Church yun. Sabi ko, kung papayag ka, usapin na ng pare, kasal na tayo. Ngayon din. Oh. Kasi ganun sa pelikula eh. Dahil pala requirements. Oo, marami. Kailangan palang Feeling mo lisensya, artista kailangan ka? pa ng Seminar, mga seminar. mga Oo, ganun. ganun pala yun. Sa Pero- pelikula kasi hindi ganun eh. Pero believe ako kay Sir Ed, ang lakas ng loob. Hindi sila. Yun Nag-propose. nga eh. Saan ka pa? Lakas ng loob. Makapal mo ka. Parang... Buti na lang yung nag-propose dun sa Vietnam, hindi nahulog yung singsing. Buti na lang. Feeling ko nga mas concerned sila. Baka malaglag! Sige, next balik pa tayo. Tama na tayo kwentuhan natin. Yan po ang 45 minutong pag-imas malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako na po si Adlingaw, walang iwanan sa Frontline Tonight.